Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba, ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa hapong ito, ang ating pag-uusapan nga ay ilang mga importanteng bagay kina Kim and Paolo. And syempre, ang mga pangbubuking nitong si Poca sa Kim Pao. 'Di ba? Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nais din po pala natin magbasa ng ilang mga comment na atin po mga taga-subaybay or subscribers na nakatutok sa atin araw-araw. So, narito nga po ang first commenter natin. Shoutout po kay Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, "Good PM Gandara. Well, at this point, I am really convinced that they are civilly married. Imagine with all those joint trips and tours that they are always with each other. Then some fans might jump to conclusions that they are as one through civil marriage. If ever na magjowa lang, there are some explicit distance between them. But as we heard through vloggers that KP occupies same room in a hotel, well, ibang usapan na yan. Much more your caption that they are living in one roof. So, our conclusion is that they are married and civilly. Meantime, anyway, anytime wedding in the church is always possible, even they had a child of their own. Gandara, alam mo, may sisters, bago lang mag-church wedding ng, malalaki na ang anak nila. Kasi kailangan ng anak nila yung marriage ng parents for complies with their application for work. Kaya KP, enjoy nyo muna ang inyong career. Ngayon pa na so much popular na kayo as couple in Philippine movies. Therefore, take advantage of this opportunity cause it only happened once in your lifetime. God bless KP. Alam nyo, yung magkasama sa isang bubong, sa hotel po yun, Ma'am Norma Dayag, na ayun nga daw, hindi naman na, kumbaga ay komportable na daw sila Kim and Paolo magpakita sa publiko talaga na magkasama silang dalawa. So, nakita daw ang dalawa sa isang hotel and may bumatikos at meron din naman pong sinasabing wala namang masama doon. So, hating reaksyon patungkol po doon. And ano naman po yun, hindi na po natin business yon. And hindi naman posible na magkasama sila sa isang hotel. Kasi nga, nasa world tour sila. Sa hotel naman po. Nasa iisang hotel, pero walang sinabi kung nasa iisang room lang sila. 'Di ba? Klaro naman, sa iisang hotel lang po ang sinabi. Pero kung sa iisang room, for sure magkakasama po silang lahat ng team doon, mga kakimpaw. Buong team nandun din, mga kakipi, kasi knowing Kim talaga. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment po ni Gertrude de Mesa. Shoutout po sa inyo at magandang hapon. That's not true, sabi niya rito. Mas maraming mga endorsement kaysa kay Janine. Mas maraming fans si Kim kaysa kay Janine. Isa si Kim sa top taxpayer. Ayun nga, medyo nagkaroon ng kalituhan ng ilan dahil sa lumabas na net worth ni Janine at ni Kim Chiu. Na bakit para mas mataas pa ang net worth ni Janine compare kay Kim? Sa dalawa, mas maraming endorsement, mas maraming project, events, si Kim Chiu compare
kay Janine, and may business pa din po si Chinita Princess. So medyo nagkaroon po ng kalituhan ng ilan, and sabi nga ni Ma'am Gertrude, mas sikat si Kim, mas maraming endorsement at mas maraming fines. So for them, Kim Chiu ang tunay na mas malaki ang net worth. And si Kim po kasi ay A-lister ng ABS-CBN. Sabi naman dito ni Ma'am Vivian Caraig, malaking kawalan pag si Kim ay inalis sa meal times ng mga fans. Daming support, siguro showtime to. Sa showtime na mga fans. Madaming supporters, paldo. Hakot ng mga advertisers. Kaya kung sinong tatanggalin, ayan, si Kim, bagsak ang show promise. Hindi po sa pagmamalaki. Kim is really blessed ni Lord. Low-key pa. At anong nangyari sa followers ni Kim? What's the buzz? Keep on praying. Kim, we love you so much and God bless. So, Ma'am Vivian, nagkaroon po ata ng glitch si Meta or baka sadyang nagtatanggal po si Meta ng hindi po active na mga accounts kaya nabawasan po ang followers ni Chinita Princess. And tungkol naman sa showtime, si Kim po talaga ay nagdadala ng advertisers po advertisers sa showtime. So, imposible na si Kim po ang tatanggalin doon. Hindi naman siguro babagsak. Meron pa rin man pong fans ang showtime. Pero, malaking kawalan sa kanila. Ang sponsors, mga kakimpaw. Dahil yun naman ang bumubuhay sa show, mga ka-KP. Hindi sapat yung commercial. Mas maganda kung may sponsors talaga sila. And si Kim Chiu po ang isa sa mga reasons kung bakit madaming sponsors ang showtime. Kasi mga brand na ini-endorse po ni Kim yun. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa guesting ni Poca sa Abante, mga kakimpaw. And grabe, ang dami rin pong mga fans ang nag-abang po sa kanyang guesting dito at nakinig po sa kanyang mga kwento, mga kakipi. Ang dami nga pong revelasyon ni Poca dito na nagustuhan ng mga fans. And ayun nga, i-share din po ni Poca dito yung kanyang paghanga kina Kim and Pa. Sa post nga po ni Jenny, mga ka-KP, ayan po ka, how unfortunate for you that you admire and truly idolize those two, Paolo and especially Kim. Wow, it's so heartbreaking yet so heart-flattering. We're so incredibly lucky that we ended up with Kim Pao. The best thing that ever happened to me 2 years ago. We'll always be so fucking proud to stand the right people. They're so incredibly lovable. Thank you again po ka. Ayan, mula po kay Chanay, makakipi na post sa X. Follow nyo po yan siya ha. Talagang ako po ay sinusubaybayan ko. Tontawa po talaga ako sa mga post niyan kasi nga legit Kim Pao fan talaga siya. And hahanga ka rin talaga sa oras, time, effort para kina Kim and Paolo. Anyway, narito nga ang pangbubuking ni Poca sa Kim Pao. Kung saan sobrang sweet daw talaga nung dalawa. As in, silang dalawa. Sweet sila sa isa't isa. Ang tanong po kasi ni Sir Ray Pumalo ay kung sino ang mas sweet sa dalawa. Si Kim ba o si Paolo? At ang sagot ni Poca ay they are very sweet to each other. Pareho sila. O, diba? So, pareha silang sweet. Hindi lang po natin nakikita papaano maging sweet si Paolo Avellino as in pabebe, mga kakipi. Pero,
Sweet daw talaga sila parehas sa isa't isa. So, give and take. Gano'n naman talaga sa relasyon, mga kakimpaw. Kailangan ay give and take, mga kakipi, di ba? So, parehas. Para walang lugi. They are sweet to each other. Ayan, ganyan naman talaga dapat, mga kakimpaw. And halata mo na talagang in love sila sa isa't isa, di ba? Sabi nga dito, so it's a tie. Pareho po talaga silang sweet at clingy sa isa't isa. Uy, grabehan. Kailan kaya natin makikita yung sweet-sweetan nilang dalawa? Uy, off cam. Baka naman meron ka dyang poka na na naitago sa baul. Uy, charot hindi. Siyempre, for the respect pa rin sa privacy nila Kim and Paolo. Pero yun, imagine ko, paano kaya magpabebe si Pao? Ayan. Hindi natin nakikita pa yung soft side ni Paolo Avellino eh. 'Di ba? Talagang siya, very manly, mga kakimpaw, na parang siya ang nagro-rule and leader sa kanilang relasyon ni Kimi. Pero mukhang hindi mga kakimpaw. Malamang at malamang meron pong yan, pabebe side si Pao. Baka nga nagbe-baby talk yan di ba? Ganun pag in love hindi mo namamala yung sarili mo na pag kausap mo yung mahal mo, nagiging baby talk ka, mga kakimpaw. Anyways, tanong naman dito ni Inday Fangirl, sang-ayon ba kayo na pagkatapos pahapyaw na umamin si Kimi about sa status nila ni Paps na mananatiling private at low-key ang kanilang relasyon? For me, oo, sang-ayon ako na dapat lang manatiling private at low-key para iwas na din sa evil eye. Baka mausog. Dami pa naman nilang bashers. Mas mabuti na yung silang dalawa lang nakakaalam kung saan sila nagbabakasyon or nagbakasyon nung birthday ni Pao. Tingnan nyo yung Coco Jewel. Nagkaanak na sila't lahat. Ilang taon din na natiling low-key at private ang relasyon nila. Bahala ng mga bashers pumutok, butsi nila sa kakabash. Basta tayong mga solid, panatag na panatag. #KimPao. And I agree dito, mga kakipi, na panatilihin nilang dalawa na low-key ang kanilang relasyon and maging pribado, mga kakimpaw, para maprotektahan nila yung relationship nila, mga kakipi, kasi ang dami talagang toxic ng mga tao, mga kakimpaw, na pilit sisiraan silang dalawa. And ito ang way for sure ni Paolo Avellino para maprotektahan si Kim, mga kakimpaw. And malamang ito po ang mutual decision nilang dalawa para sa future nila. 'Di ba, mga ka-KP? Panatalihing private ang kanilang relationship. Ito yung kanilang plano, mutual decision. Kasi para naman tayo sa kabubuti ng kanilang relasyon, ng kanilang future, kagaya ng Coco Jules, na pati anak nila, 'di ba? Na protektahan talaga nila mula po sa mga mga bashers na makikitid ang utak. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.